wala namin silang lahat sa iyo, sa iyong pamamalaga, sapagkat ikit, Panginoon, ang nalalaman mo at yung kakayahan mo kung sila ay sumagot. Panginoon, palaguin mo sila sa karunungan, kaalaman, kamalayan, sa iyong salita, at sa pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Kalooban mo rin sila, Panginoon, ng mga kasanyang mga pangangailangan nila sa kanila pong paglaki, na kanila po ay magagamit, Panginoon. At sa kanila pong paglaki, gamitin mo sila mightily sa pag-akay ng mga kaluluwa tungo sa inyong kaharian. Lord God, give them the gift of the Spirit, Lord God, sa kanilang paglaki, at ang mga kamay na sa kanilang nangangalaga ay inyo rin po nawang pagpalain at ingatan din, Lord, sa kanilang pagdako, sa kanilang Sunday school, sa pag-aaral nila with yung teacher po nila, Panginoon, ay pagkalooban mo rin po ng kaalaman at karunungan sa pagtuturo at patuloy po, Panginoon, ang mga batang ito ay lumago pa sa kaalaman. Maraming po salamat, O Diyos, sa pangalan ng Jesus po namin, nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At ang Diyos ay buhay. At ang Diyos ay patuloy sa ating piling ay nananahan po. Nakakatuwa pakinggan po yung kinaarap natin kanina. Ang buhay mo'y gawin mong banal mong tahanan. Ibig sabihin, the song requesting to God na I'm offering His life, na Panginoon, gawin mo ang buhay ko, tahanan mo, banal mo, yung kabanalan mo, manahan sa buhay natin. So, ibig sabihin, you should be holy also. Maging banal natin. Kasi, ang Diyos natin hindi nananahan sa walang kabanalang bagay o tao. Ngayon, meron lamang po akong isang itatanong sa inyo. Pag dumating yung pagkakataon na halimbawa, nakita niyo sa isang senaryo, merong garden wedding sa labas, at syempre lahat is okay na lahat, no? Maayos na ang lahat, ang mga setup, mga tao, tapos ang mga kumpleto na ang mga karakter na nandoon. Pero biglang bumuhos ang malakas na ulan. At pagkatapos ang pagbuhos ay walang tigil. Anong reaction mo yan? O kaya kayo mga kabataan nag-aaral. Sa pag-aaral niyo, ibinuhos niyo ang lahat ng mga pagsisikap niyo, panahon sa pag-aaral. Then, syempre, what you expect is higher grade, tumaas ang grade niyo. Pero lately, na-realize niyo, natanggap niyo grades niyo. Hindi ugnay sa inaasahan niyo. You expect higher grade, you deserve it. Pero nakita mo, mas mababa. How do you react upon it? O isa na lang, yung pinakamamahal mo sa buhay, digan, kapatid, or sino pa man, or even churchmate, kaya nabalita mo biglang ginawa na ni Lord. How do you react on it? Di ba? Ang ibig sabihin kasi, in every circumstances in our life, there is appropriate reaction. Amen po ba? Palakpakan nga po muna natin mga Glory ka po sa bawat sandali o pangyayari sa buhay natin na nangyayari, kaugnay nito, kasunod nito yung reaction, and then reaction comes towards emotion. Yan. Alam niyo po ba yung emotion? Bago pagkatapos ng bakokor, emotion. O yun. So, ganito na. Inuulit ko lang po, ang buhay natin, dahil tayo ay nilikha ng Diyos, according to His image, meron din tayo kani-kaniyan emotion. Ang issue nito is, paano mo kontrolin ang emotion ko? And our topic for today is self-control in emotion. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At sa ating pagtayo, sabay-sabay po natin basahin ang 2 Peter chapter 1
verse 5 to 6. Sa Tagalog po, para mas nilagay ko sa Tagalog, para mas lalo po natin maunawaan ang ano po. Yan, sabay-sabay po natin basahin. Sabi po rito, dahil dito, pagsikapan niyong maidagdag sa pananampalataya niyo ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan ng Diyos po ang magpapala sa kanyang mayamang salita kahit lahat ay huwag manalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat minsan pa kami pinakalooban ko ng napakalaking pribilehiyo na dadako kami sa kabanalan ng iyong salita. Lord God, we claim, apart from you, we are nothing, Lord God. Kaya po yung nothingness namin ito ay binigyan mong something, big thing sa iyong harapan sapagkat isinupo namin ito sa iyo. Samahan mo po nawa kami sa pag-aaral namin ng iyong salita at samahan din nawa kami ng Santong Espiritu sa pag-aaral namin ito ng siyang tunay na may akda ng salitang ito, Lord God. Pagkalooban kami ng kaunawaan, kaalaman, kapatiran sa iyong dakilang kalooban at kapag kami nag-aaral, O Diyos, ikaw po nawa ang siyang patuloy na naming maparangalan sa pamamagitan ng pagkakaisa namin at mataimtim na pakikinig sa iyong dakilang mensahe sa aming mga buhay. Sa pangalan po ni Jesus na po ang aming nagkakaisang panalangin. Everybody say, Amen. Praise God. Sabi po, meron po tayong kasabihan, no? Truth hurts, but lies can kill. Minsan talagang napakasakit tanggapin ang katotohanan. O kaya naman, minsan naman, pagka ang katotohanan, it brings joy to us. Lalo na kapag nakatanggap ka ng mga katotohanan ng magandang balita para sa iyo, uy, na-promote ko na, karaw sa trabaho. Diba, magandang balita yun. It brings joy. Ang ibig sabihin, this kind of truths in our life brings joy or pain, dalawa lang. Pag natanggap mo yung katotohanan, minsan ito ay nakapagbibigay ng saya sa iyo. Pero hindi laging masaya. Minsan din naman, lungkot. Lalo na kung iahayag na katotohanan ay may kinalaman sa iyong kasalanan. Diba? Pero kapag ang katotohanan ito ay dahil sa kabutihang bagay na nagawa mo, napagad ng halimbawa, sabi ko, uy, nabalitaan mo ba na ikaw ay na-promote sa trabaho dahil sa iyong kasipagan? Di ba? Gandang balita ng ganon. O isa ba, halimbawa, uy, may na-receive ka raw na ganyan, na nakatanggap, bibigyan ka raw ng magandang gift dahil sa kasipagan mo sa paglilingkod sa Panginoon, may na-bless sa iyo at may nagbigay sa iyo ng magandang gift. Di ba? Sarap yung pakiramdam. Pero, hindi laging ganon ang reaksyon. Ang reaksyon kapag tayo ay nakatanggap ng katotohanan. Halimbawa, dahil pag may nagawa kang kasalanan at ito ay inihayag sa iyo, masakit. Siyempre kasi kasalanan mo, di ba? Nung nahayag ang kasalanan ni Haring David sa harapan ng mga tao, halos nagkaroon siya ng broken spirit dahil sa kasalanan niya natin. Pero sa atin, tandaan mo, kapag kayo ay nabalitaan, nakatanggap kayo ng balita na may kinalaman sa kasalanan niyo. Kaya dalawa, siyempre kasi ginawa ko, naalala niyo ba yung sample ni Adan at si Eva na nagkasala sila? Di ba sinisi ni Adan kasi ito pa ba yung binigay ko sa akin? Di ba? Kaya siya nagkasala, pero justification pa siya binigay. So, ibig sabihin, truth hurts, but lies can kill. Paano naman to? Alam mo nang mali ang ginagawa niya, inaayunan mo pa. Mas lalong masama yun. Dahil ito ay nagbuudyok sa isang tao na lalong gawin niya yung isang bagay na alam mong mali na ginagawa niya. Kung patuloy niya pa rin ginagawa dahil sinasabi mo, nagsisinungaling ka na ginagawa mo, mabuti pa rin, pero alam niya yung ginagama. It kills. Nakakamatay po ito. Kaya sabi, truth hurts. Masakit. But lies can kill.
Pag alam nyo ng totoo, sabihin na lang nyo. Pero kapag alam nyo, very offensive yung sasabihin nyo, ipanalangin ninyo. At ang Diyos ang magre-reveal nito sa kayo. Naalala nyo po kamakailan, di ba? Ating bansa ay binigyan ng karangalan ng ating mabuhat na ating magiting na gymnast na si Yudo. Alam niyo naman, siyempre, alam ko, wala tayo. Nagagalaw, natutuwa sa nangyari. Sapagkat matagal na natin inaasam na ang ating bansa ay makatamo ng gintong medalya sa larangan ng gymnast for how many years? At this time, 2 gold pa yata, tama ba ako? 2 gold, ganun lang ni Yudo, no? Pero, 2 reaction pa rin ang nakikita ko rito, no? Ang lahat ay natutuwa, pero dahil kung meron kang natutuwa, meron din naghihinanakit. Kapag pakinggan natin, di ba yung nanay niya? Di ba yung nanay niya? Pina-social media niya pa lahat yung mga hinanakit niya sa kanya anak. Kung anoon, nagkaroon ng mga trending. Siyempre, naging issue sila sa social media. Ang ibig sabihin ko lang dito, truth brings joy or pain. Mas nasiyahan tayong lahat sapagkat nabigyan ng karangalan ng Pilipinas sa larangan ng gymnast, pero meron din malungkot ang kanyang ina. Na kung saan ay unang-unang dapat na siya ay masiyahan. Amen po ba? Ganun yung mga nanay, di ba? Kapag nakikita nila yung anak nila, lalo na ito mga nanay, hindi mga nanay. Pag nakita nila yung mga anak nila, umakyat sa entablado, magtatanggap ng diploma para graduation, ang sarap ng pakiramdam nito ng kanyang mga magulang nila. How much more kung tatanggap pa ng medal? Di ba? Ang saya ng nanay. Hindi lang nanay, pati tatay. O pati teacher na nagturo. Dahil, pati mga kamag-anak. Dahil, karangalan yun. Di ba? Pero, siyempre, gano'n naman. Ngayon, nabanggit natin, truth hurts. Di ba? When hurts, the emotion will be interrupted. Ang ibig sabihin nito, kapag tayo ay nasasaktan, there is an immediate reaction sa emotion natin, yung damdamin natin. To the point na, bawa nung nasaktan ka, bawa lang natapakan yung paa mo biglaan, tapos parang, sinadya o natapakan, how do you react? Minsan parang magagalit ka na agad, di ba? Ang ibig sabihin ko dito, when hurts, kapag tayo ay nasaktan, emotion follows. Yung emotion natin nagkakaroon ng immediate reaction. Minsan, revenge. Paghihiganti. Gusto makabawi, siyempre. Bawat isa sa mga tao, ayaw nga argabyado. Gusto nila ay makabawi sila, makaganti sila. Pero sabi dito sa atin, when emotionally hurts, self-control must apply. Kailangan kapag tayo, nasaktan tayo, yung kalooban natin, yung ego natin, nasaling, nasaktan tayo, yung pride natin, dapat ba? Ang dapat daw natin gawin, yung self-control natin, dapat natin i-apply. Ang thing natin for the whole month is self-control. How do you practice your self-control? Kontrolado mo pa ba emotion? Ito, pag-usapan natin. How do you control your emotion? Sabi po sa Bible sa atin ba, sabi yung topic natin kanina, sabi pagsikapan daw, make every effort to add to your faith, goodness, kabutihan, to knowledge, to self-control. Make every effort. Ang ibig sabihin, pagsinikatan daw natin, na may pambuhay natin, most of our time, na tayo ay yung kontrolado natin yung sarili natin. Sa pagkain, sa pananalita, sa pakikipagkapwa, in every aspect of our life, kailangan control natin ang buhay natin. Why must control? Why must control emotion? Ibig sabihin, sinorted ko lang. Why we must control our emotion? Bakit natin kailangan kontrolin ang sarili natin? Kasi kapag hindi natin kinontrol
ang emotion natin ang kukontrol sa atin. Baka maging credible book ka na lang pagdating pag nagalit ka. Di ba? Kailangan, most of our time, yung emotion natin ito, tayo ang kumokontrol. Tayo ang nagdadala. At hindi tayo dadalhin ng emotion natin. Nakarinig ka ng masakit na salita. Ang tendency mo ba magbalik ng mas masakit na salita? Or just put yourself in silence? Alam nyo, mga kapatid, maraming mga problema o mga sirkumstansya o yung mga suliranin na nare-resolve sa pamamagitan ng pananahimik. Hindi din kailangan ito tanggol mo sarili. Allow the opportunity, allow yung pagkakataon na sila ang magpaalala, magpaisip, o magtanggol para sa iyo. Kasi minsan, di ba, dumarating yung time pagka nasaktan ka o pinagsabihan ka ng masakit na salita na sa tingin ko hindi naman nararapat para sa iyo, ang tendency mo, gaganti ka, hindi dapat gano'n. Merong bagay tulad na nasabi sa iyo kanina, merong bagay na nadadaan sa pananahimik. Manahimik ka. Dahil sa pananahimik mo, yun ang mangungusap sa taong nagsalita sa iyo ng masakit. Gusto ko pong halimbawa lang. Kami dalawang mag-asawa ay nagkakaroon ng nagsasalita ng mga masasakit na salita dahil sa minsan normal sa mag-asawa ay nagkakaroon ng sagutan, ng galit sa bawat isa. No? Kapag dumarating yung ganong pagkakataon, nakapagsasalita ako ng minsan very offensive sa asawa. Ang gagawin ng asawa, natatahimik na lang. Hindi na masasalita. Pagkatapos nun, kakadaldag ko, marirealize ko, mali na pala yung mga sinasabi. Hindi na pala tama. Wala na pala ako sa konteksto ng pag-uusap namin. And then, I realize, mali pala ako. Because of, hindi niya pinagtanggol sa niya. Pananahimik lang. And then, marirealize ko, mali ako. So, ibig sabihin, merong chance, merong pagkakataon sa buhay natin, yung mga ganong klaseng circumstansya na nagkakaroon ng bangayan, kampuan, samahan ng loob, o yung debate, mas mabuting manahimik ka na. Dahil may mangungusap para sa iyo, yung pananahimik mo. People with high self-control are able to delay gratification. Yung mga taong mayroong mataas na pagpipigil sa kanilang mga sarili, ay mayroong mga tao. Yun yung mga taong mayroong malaking mga opportunity para sila ay lumabas na tama pagdating ng araw. This leads to more beneficial decision. Kapag mas mataas ang self-control, dumarating yung time na nagiging beneficial ito sa'yo in making decision, making and better outcomes for well-being, security. Next slide po natin. If you are able to manage your emotion, your mental health and physical health improve. Totoo yun. Kapag kontrolado mo yung damdamin mo, gaganda eh. Kasi kapag halimbawa, hindi mo kontrolado, nagagalit ka, meron kang galit sa puso, high blood. Di ba? Punong-puno mo naman na sama ng loob, ginanakit at tampo sa puso mo. Napuno mo yan. Bakit puso mo naman? Madali. Karoon na ng stroke. O kaya yung heart attack. Kaya hindi appropriate, hindi tama sa puso, sa bawat isa sa atin na tayo ay pag-ipon ng sama ng loob. Sabi, ang mga nag-iipon ng sama ng loob, umaangin ng galit at pagkamuti. Sabi, if you're able to manage your emotion, your mental health and physical health, improve. Totoo yan. Na
kontrolado mo yung emotion mo, na dapat ay magalit ka pero hindi ka nagagalit, ang nangyayari doon ay nagiging maayos yung kalusugan mo. Halimbawa, no, dumating ng time na nabalitaan mga estudyante, alam niyo, nag-aaral naman kayo mabuti, tapos nabalitaan mo, hindi ka gagraduate. Di ba? Kasama ng loob mo, siyempre. Pero pag effort ka pag-aaral, pagkatapos malalaman mo, hindi ka gagraduate. O isang halimbawa, yung lagi natin napapanood sa pelikula, at alam ng mga magulang, sila'y nagsisikap para, lalo na yung mga nasa probinsya, no? Lagi natin napapanood yan. Yung mga ganitong istorya, nagbubungkal ng lupa, magsasarang kanilang magulang, at pagkatapos nag-iipon ng paghihintay ng pag-angin, pagkatapos ipapadala ang kinita nila doon sa kanilang anak na nag-aaral sa Maynila. Normal din, mga ganitong istorya. Pagkatapos mababalitaan mo, ang pinag-aaral mo, hindi ka graduate. At meron pang nabalitaan mo na sinayang ang salaping pinagpaguran mo sa pamamagitan ng mga bisyo. Halimbawa, isa pa, dumating yung pagkakataon na siyempre masaya kayong ang inyong tahanan. Sa mga magulang naman to, masaya kay, alam niyo, masaya ang tahanan niyo, kumpleto kayo, masaya ang buong pamilya niyo. Then, parang nabalitaan mo na ang rigor mo pala, merong lena sa buhay. Di ba? Di ba? Si Marites, may kalaban, si Lena, di ba? May kahate. Ang ibig sabihin ganito, no? Paano mo i-manage yung emotion mo? Pagka may nabalitaan ka na may third party pala sa relationship. Di ba? Masakit yun. Yung iba, talagang sumusugod yung iba. Hindi katulad ni Marites. Yung iba, sumusugod talaga. Talagang inaaway. Yung tinatawag na ferida. So, yung iba naman, hindi katulad lang ni Marites, nananahimik. Yan ang gusto ulit mangyari, mga kapatid. If you are able to manage your emotion, control the emotion mo. Hindi ka niya dadalhin sa hindi ka niya dadalhin ng emotion mo sa mas komplikadong bagay. Kaya kinakailangan, we should always control our emotion. Kaya nga sabi, isa sa mga fruit ng Holy Spirit, yung self-control. Sabi, pag sumikapan daw natin na ipamuhay sa ating buhay yung pagpipigil sa sarili. Next line, sabi ko, emotion are a good gift from God. Gift ito ng Diyos sa buhay natin, yung pagkakaroon natin ng emotion. They are evidence that we are made in God's image. Kasi ang Diyos mismo, meron din siyang emotion. Meron din siyang damdamin, no? Kaya ito yung katunayan na that we are created by God according to His likeness. Kung ang Diyos ay mayroong emotion, meron din tayong emotion. Kaya lang, sa buhay natin, ang Diyos, kontrolado lahat ng Diyos. Lahat ng bagay. And everything that comes in our life, control ng Lord yan. Ang hindi niya lang masyadong makontrol na lang yung sarili natin because binigyan niya tayo ng free will. Pero gumagawa siya in every aspect of our life para ipaalala sa atin what is His will to us. Amen po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Pinapaalala lagi ng Diyos yan. Kahit tayo ay meron sariling kapasyahan, meron tayong sariling kalayaan sa pagpili, paggawa ng bagay na inalaw ng Lord para sa atin. Hindi pa rin tumitigil ng Diyos na gumawa ng mga bagay, ipaalala sa atin kung ano ang gusto niya para sa atin. Kaya sabi po naalala niyo po sa Genesis chapter 37 ng buhay ni Joseph the Dreamer.
ang buhay po ni Joseph the Dreamer, siya po ay pinagkaisahan ng 11 niyang kapatid para ipagbili bilang alipin. Imagine meron kayong kapatid, ilan ang kapatid niyo? Ilagay lang natin sarili natin sa senaryo. Meron kang kapatid at pinagbili ka ng kapatid mo para maging alipin. How do you react on it? Di ba? Pero si Joseph, pinagbili siya ng 11 niyang kapatid para maging alipin. Kumita pa yung 11 niyang kapatid para sa kanya, pero magiging alipin naman si Joseph. At pagkatapos nun, si Joseph na isang alipin ay nagpakasipag pa rin. Hindi natin mababasa sa Bible na naghahalit siya sa mga kapatid niya. Kundi tuloy pa rin ang buhay. Talagang tinanggap niya na yung katotohanan, alipin siya. Ang ginawa niya, positive emotion. Hindi sa mga loob niya, hindi siya nagalit sa Diyos, hindi rin siya nagtanong sa Diyos, kundi nagpakabuti siyang alipin. Bagay na tinamtimpalaan ng Diyos, na pinagpapala lahat ng bagay na ginagawa niya. Dahil siya'y pinagpapala, yung Panginoon niya, na pinaglilingkuran niya, na bumili sa kanya si Potiphar, ay lalong yumaman dahil sa kasipagan niya at dahil sa pagpapala ng Diyos. Ngayon, ito ang isa pa, no? Dahil siya ay hubog sa hirap, naging makisig siya. At magandang lalaki. Bagay na hinangaan ng asawa ng pinapanginoon niya, ng may-ari sa kanya, nagka-crush yung asawa. To the point na gusto siyang raping na. Ngayon, dahil sa pagiging matapat niya sa kanyang pinaglilingkuran si Potiphar, tinakbuhan niya ang tuksong ito. Bagay na ikina-offend ng babaeng nang aakit sa kanya, asawa ni Potiphar. At siya ay sumigaat at siya ay inakusahan sa kasalanan hindi niya naman ginawa. Rape. Sumigaw ng rape. Nangyari siyempre dahil sa alam ni Potiphar na kanyang Panginoon na mabuting tao to siya, no? Siyempre mas papakinggan yung misis. Nakulong si Joseph the Dreamer sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Diba? Pero hindi pa rin siya nagreklamo sa Diyos. Hindi pa rin siya nagreklamo sa mga pinaglingkuran niyang matapat. Hindi siya nagreklamo sa lahat ng bagay. Tinanggap niya pa rin ito. Kaya ano nangyari? Kinatimpalaan pa rin siya ng Panginoon. Naging mabuti sa kanya yung mga inmates niya doon, maging yung warden sa kanya, naging mabait sa kanya. At kahit nasa bilangguan siya, ginagabayan pa rin siya ng Diyos. To the point na naging gobernador siya. Governor ng Egypt. Dahil sa katapagan. At sinasabi ko na, bakit ko inilimbawa sa inyo ang buhay ni Joseph the Dreamer? Sa buhay natin, bisan ramdam mo, aping-api ka na, inaapi ka na, minsan ramdam mo yung kirot ng pang-aalipusta sa'yo. Minsan, may bumubuyo na rin sa'yo na magalit ka, gumanti ka, sumama ka ng loob, pero nagre-react pa rin ng tama. Alam mo, pinagpapala ng Diyos yung ganun. Amen. Yung taong hindi nagre-reklamo kung ano man circumstances na nangyayari sa kanya. Yung taong tanggap niya kung ano nangyayari sa kanya dahil alam niya, kalooban din ito ng Diyos at meron Diyos na sa kanya nagpapatay katulad ni Joseph. In the end, pinagpala si Joseph, naging gobernador, at nasave niya pa sa tagbutong ang 11 niyang kapatid na nagbenta sa kanya. Di ba? Nagkita-kita sila. Walang sama ng loob, kundi puro awa pa ang binigay ni Joseph the Dreamer. Kaya natin gawin. Di ba? So sabi dito,
Instead of blessing, kapag yung hindi natin control yung emotion natin, it becomes a curse to us. Pag hindi natin control yung emotion natin, nagiging sumpa ito sa atin. Dahil emotion comes from the heart. Galing sa puso yung emotion, yung damdamin natin yan. Sabi ko, where there is a different battle between our old sinful nature and our new nature in Christ, pero labanan lagi yan. Gagawin mo ba? Gagawin mo ba yung kalooban ng Diyos, yung dati mong pagkatao? O gagawin mo yung luma mong pagkatao, gagawin mo, o yung bago mong pagkatao? Mamimili ka, you are in a tug of war. Ano ba yung papanigan mo? Yung good side o yung bad side? What we desire doesn't just come from our mind. Ang sabi, kung ano yung ninanais natin, hindi naman lagi galing sa isip natin. Sometimes it comes from the heart. Kaya, minsan, nakakapagpasya tayo ng hindi tama. Because sometimes, our emotion doesn't come from our mind, like I said, kundi galing ito sa puso natin. Kaso, sabi sa Proverbs chapter 24:23, sabi, above all else, guard your heart, for it affects everything you do. Apektado. Lahat ng gagawin mo, apektado lahat ng mangyayari lang, apektado sa buhay mo. Kaya sabi, bantayan mo palagi ang puso mo. Because the Bible says, the heart is desperately wicked. It is deceitful above all things. Diba? Kaya nga lang minsan nagkakaroon ng third party sa family. Nagkakaroon ng Kirita, ng Elsa, sorry po sa pastora natin. Lena, di ba? Si Lena. Nagkakaroon ng Lena. Kaya, tapos sabihin, sa'yo ko nakita yung tunay na pagmamahal. May asawa ka na eh. Bakit ka pa magmamahal ng iba? Hindi ko nakita sa kanya yung pagmamahal bilang tunay na asawa. Paano sumumpa ka? Sa harapan ng altar, sabi mo, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, sa buhay at kamatayan, magsasama habang buhay. Pinanako mo sa harapan sa altar, sa harapan ng Panginoon, sa harap ng maraming saksi. Ngayon sasabihin mo, mas mabuti pa si Kirila kaysa sa tunay na asawa. Kasi yung puso na ang nasusunod. Sabi sa Bible, the heart is desperately wicked. It is deceitful above all things. Ito yung madalaya yan, sabi niya. Kaya, kung nakikita mo man, wala sa asawa, wala sa katangian ng asawa mo na hinahanap mo, na nakita mo sa kanya, it doesn't mean siya na ang tunay. Mali eh. Di ba? Sabi sa Bible, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya nga, we should always control our emotion. At sabi po rito sa higit kaysa lahat ng bagay, ang pagiging mandaraya ng puso. Bumubulag ito sa katotohanan. Hindi naman sinasabi na, mga kapatid, na huwag na natin gamitin ang puso natin. Hindi, ito sentro ng buhay natin eh. Pero huwag natin hayaang siya ang kumontrol sa pagkatao natin. Kaya nga mas nilagay ang utak, ang isip, sa ibabaw. Pinakataas siya kaysa sa puso. Para dapat itong kumontrol. Itong nakapapatid kung ano yung tama at mali. Ganon. Kasi minsan, meron nagugustuhan ng puso na hindi na dapat. Kaya, nagkakaroon ng broken family. Dahil doon, pinairan ang gusto ng puso. In our application po, sabi ko,
A single event can produce multiple emotion. Yung isang pangyayari, nakakapag-produce, nakakagawa ng iba't ibang mga reaction sa buhay natin. Halimbawa, sa pag-ulan, nung umulan, yung mga tao na sa mga agricultural site, tuwan-tuwa kapag umuulan. Pero kapag yung umuulan, marami rin nalulungkot, lalo na yung mga mababang lugar sa Maynila, sa syudad, dahil pinapangamba nila yung pagbaha na nakakapagpabagal sa daloy ng pag-unlad ng kanilang sa daloy ng pangkabuhayan nila. At the same time, marami rin mga tao na natatakot kapag umuulan, lalo na, o nangangamba, ninenervyos kapag umuulan. Dahil lalo na yung mga motorista, ang mamba nila baka madulas ang kalsada, baka daanan nila yung mga baha, ganon. So, isang pangyayari lang yun, ha? Isang pangyayari ng iba't iba na nagbunga ng iba't ibang reaksyon sa buhay natin. A single event can produce multiple reaction. Isa ba reaction na makikita natin? Isang event, nagtagumpay si Yulo sa kanyang gymnast, nakadalawang medal ang gymnast na to na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Marami ang natuwa, pero marami rin ang nainis. Maraming nalungkot, maraming nanghinayang, iba't ibang reaksyon ang makikita natin. Ang masasabi ko lang dito, mga kapatid, dahil tayo ay iba't ibang personalidad, meron iba't ibang reaksyon dito sa lugar na to. Iba't ibang ating laman ng iniisip, iba't ibang laman ng damdamin natin sa mga sandali. Sabi nga sa atin, you cannot please everybody. Hindi natin pagbibigyan ng kasiyahan ng lahat. Pero pag dinesire mo na ang Diyos na magbigyan mo ng kasiyahan, it is good and excellent things in our life. Sabi, the feeling of others may be different from yours, even the same event. Diba? Yung pag-ulan natin, sabi natin, yung feeling ng iba, tuwa-tuwa sila dahil umulan yung kanilang mga pananim ay magtutubo na, pwede na sila magtanim dahil sa pag-ulan. Pero maraming nalungkot, lalo na yung mga taga-sulo. So, the feeling of others may be different from yours or may be different from others too. So, even the same event. Sabi ko, don't try to force others to feel the same way you do. Ikaw ay masaya. Huwag pilitin na maging masaya rin yung kapatid. Meron din siya sariling damna. Humahawa ang saya sa pamamagitan ng pagpapakita at pagpapalaman. Pero hindi ito ipinipilit sa kapwa. So sabi, di ba? Naalala ko lang po, noong nagkaroon ng Facebook, nagamit ko yung Facebook para mai-gather ko yung mga dati ko mga classmate nung high school. Magkasama-sama kami. Nung kami ay nagkasama-sama dahil sa almost 40 years kami walang balita sa isa't isa. Nagkasama-sama kami. Tuntua ang lahat. Yan, tuntua ang lahat. Dahil sa pagkikita. Pero habang patuloy na nagkikita-kita, nag-iiba-iba na ang reaction ng bawat isa. Kaya ako sinabi ko, kasi kaya kung kayo hinanap lahat, dahil masaya ako kapag nakikita ko kayong lahat. At masaya ako kapag tayong lahat ay nagsasama-sama. Kaya lang problema. Kung ako'y nasisiyahan pag nakikita-kita kami lahat, hindi lahat na nasisiyahan. So, hindi ko pwedeng pwersahin na kung ano yung nararamdaman ko, kasiyahan, ay lipat din sa kanila na masiyahan din sila. Kaya yun yung let the go. Let the go. Diba? Ang mahalaga lang naman, hindi natin dapat ipinipilit ang sarili kung anong nararamdaman natin sa iba para sila rin naman ay maramdaman kung anong nararamdaman. Ito ay ibinabahagi, ito ay ipinapanalangin din, at ito ay i-invest din ng tamang panahon para in due time ma-realize din nila.
Sabi, don't be influenced to feel the same way others do. And sabi pong conclusion, don't deny your emotion, but don't let them control you or cause you to sin. Amen po ba? Hello? Nandiyan po ba? Okay. Sabi, don't deny your emotion. Itakbin. Pero tayo talaga niyan, pero tayong sariling emotion. But don't let them control you or cause you to sin. Kasi dumarating yung time. Kapag kinontrol ka na ng emotion mo, baka makalimbawa, emotion mo dahil sa nagagalit ka. Punong-puno ka na ng galit. Gusto mo na magwala. Okay, nakapagwala ka, ano nangyari pagkatapos? Di ba, ang dami mong kukumputihin, ang dami mong babayaran, dahil marami kasi. Di ba? So, huwag natin hayaan na maging kontrolado tayo ng sarili nating emotion. But, keep our emotion controlled by our mind. Sabi, use the emotion God has given you to deepen your relationship with Him. Pwede natin palang gamitin ang emotion natin para lalo natin mapalalim ang ating kaugnayan sa Panginoon. Paano? Let His will be done. Kung ano iniuutos sa atin ng Panginoon ay siya nating ginagawa, lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi po, and I will give you a new heart with new and right desires, and I will put a new spirit in you. Kasi, kaya sabi, meron tayong desire, pero sometimes our desires lead to us to sin. Kaya kailangan, sabi ng Lord, bibigyan ko kayo ng bago. Ito yung pangako niya kay Prophet Ezekiel. O kay Ezekiel, sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso na maghahangad ng mga mabubuting bagay sa kararangal ng Panginoon. Kapag when you let Christ control you, ito na lang pinaka-ating last part, sabi, when you let Christ control you, He will direct your emotion into healthy behavior. Yung kinanta natin kanina, sabi, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Baybayin natin, ang hinahangat ng lumakan ng kinanta natin, yung buhay mo, you offering your life na maging residence ng kabanalan ng Diyos. Paano magiging residence ng kabanalan ng Diyos kung ikaw ay hindi banal? Di ba? Kung ikaw ay punong-puno ng galit, sama ng loob, hinanakit sa puso mo, paano mananahan ang kabanalan ng Panginoon? Luklukan na iyong wagas na pagsinta. Di ba? Di ba? Paano siya magiging luklukan ng puso mo yung buhay? Kung hindi mo naman winelcome sa puso mo ang tunay na presence na Lord. Paano hindi winelcome? Paano kasi hindi mo sinusunod kung anong pinapagawa niya sa iyo? Ano ba ang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Di ba? Sa mga sandaling ito, mga kapatid, let us examine our heart. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Habang tayo ay nakatayo, let us examine ourselves sa harapan ng Panginoon. Ano ba ang laman ng puso natin ngayon? Ito ba'y meron pa rin ang galit, sama ng loob, nanakit, o yung punong-puno ka ng sakit, lungkot sa iyong mga puso. Tayong lahat ay binigyan ng Diyos at bibigyan ng Diyos sa kanyang pangako ng bagong puso. Pupunuin ito ng Panginoon ng kagalakan natin, pagnanasa na masunod ang dakilang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Sa mga sandaling ito, ating siyasatin ang ating mga sarili.
Tayo ba ay lumalakad pa according to God's will? Nasusunod pa ba sa buhay natin ang gusto ng Diyos? O baka naman ang Diyos ang gusto nating pasunurin sa ating mga gusto? Mga kapatid, lahat ang pangako ng Diyos sa atin, kahit liit ang bagay na ginawa mo sa Panginoon, hindi ito malilimutan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga oras na to, ano pa ang nakikita mo? Bumahad lang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ito ba yung sarili mong kapasiyahan? Ito ba yung sarili mong kagustuhan o kagustuhan dapat ng Diyos ang siyang nasusunod? Hallelujah! Tayong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat minsan pa inilantad ko ang aming mga puso, ang laman ng mga puso namin sa mga sandali. Lord God, isinusuko namin sa iyong mga kamay yung mga bagay na nakahahadlang sa paglapit namin sa iyo. Ito man ay napuno kami ng sama ng loob, ng galit, ng hinanakit, o Diyos. Ibinibigay namin ito sa iyo. Sinusuko namin ito sa iyo. You know, what we desire right now, Lord God, ay punuin mo ito ng kagalakan, ng pagmamalasakit, ng pagmamahal, pag-unawa, kapayapaan, O Diyos. Sapagkat itong nais mo sa amin, punuin mo po kami ng pagpipigil namin sa sarili namin upang mapigilan namin ang paggawa ng kasalanan ng Lord. Lord, ito po ang aming mga emotion, ang aming damdamin, Lord God, isinusuko namin dito sa iyo upang ikaw na po ang magpanginoon, ikaw po ang magmaniubra ng damdamin po namin ito, Lord God. Although alam po namin, binigyan po kami ng sarili namin kapasiyahan. Lord, bigla hindi namin kaya hawakan ito. Kaya ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos. Hawakan mo, tanganan mo, kontrolin mo ang aming mga emotion, ang aming mga damdamin, ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Upang, O Diyos, kami patuloy na manatiling malapit sa iyong presensya, Lord. Lord, narito po kami lahat, ano pa man po yung mga kasalanan, hindi pa namin naisusuko sa iyo, Lord. Right this very moment, Lord, isinusuko namin lahat ito sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga pagkakasalang nagawa namin sa mga nagdaang mga oras. Sa mga pagkukulang namin, Panginoon, patawarin mo rin po kami, O Diyos. Hallelujah. We claim your words, O Lord God, that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us, Lord. Hallelujah. What a mighty God we have. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Right now, Lord, we claim na ang residence sa emotion namin, sa damdamin namin, walang iba, kundi joy na kaloob mo, the joy of our salvation. Maraming po salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin naman sa patamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon.